Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, and of course sa ating mga cross-watchers. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bonum Magos PH. In today's video, Libra, alamin natin kung ano mga dapat ninyong malaman pagdating sa inyong love life, pamilya at tahanan or home life. Paalala lang, Libra, sa lahat po ng mga nanonood, cross-watchers, lahat po ng tarot, rune, and oracle cards reading ko dito ay general reading lamang. So, ibig sabihin, Libra, hindi po lahat ay makaresonate. Kunin nyo lang kung sa kayo nag-resonate, Libra, at iwan yung hindi. Alright, Libra, let's start. Libra. You have come and go. Next, you have all heart. Next, you have ebb and flow, allowing each other the room to grow in love. Okay. Ayan, now, kuha naman tayo ng tarot cards. For Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Sa love life, family, and tahanan or home life. For Libra. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. You have the Queen of Swords, and you have the Wheel of Fortune. You have the Knight of Wands, the Seven of Swords, the Six of Pentacles, Five of Cups, Two of Pentacles, and you have the Hangman. Okay, Libra. Kung naghahanap po kayo ng mga pampaswerte, pang-attract ng love, career growth, protection, healing at iba pang spiritual items na makakatulong sa problema o pangangailangan ninyo, message nyo lang po ako sa FB page, Bonum Magos PH na may blue check, verified ni Meta. At kung gusto niyo naman ng private reading, ritual o distance Reiki healing, libre na ito basta bumili kayo ng item sa akin na may kasamang inclusions. Pwede niyo rin i-visit ang aking official website www.bonumagosph.com para makita ang benefits ng bawat item at malaman kung alin ang bagay sa iyo. Tandaan, may gabay ka, may liwanag kang pwedeng sandalan. Nandito ang Bonum Magos PH para tumulong. Manifest wisely and choose with intention. Okay, Libra, umpisahan natin sa mga oracle cards mo. You have come and go. Ito yung unang energy na lumalabas at nagpapahiwatig, Libra, ng isang relasyon na hindi stable. Okay. Pwedeng may paulit-ulit na cycle ng pagkakalapit and then pagkakalayo na naman. Maring isa sa inyo o pareho kayong dalawa ay may tendency na umaatras kapag naging seryoso ang usapan or bumabalik kapag nagsisimula ng mamimiss ang isa't isa. Okay? Parang tagpo ng puso pero may takot itong energy na to. So, pwedeng may pattern na nagkikita at nagkakaramdaman, nagkakaroon ng feelings, nagkakasakitan o hindi nagkakaintindihan, and then tapos biglang hihiwalay pero later on magkakabalikan ulit, parang babalik ulit, parang on and off energy itong tao na to or yung relationship ninyo on and off, come and go, pupunta, parang aalis, as babalik na naman, aalis, babalik. Okay. Emotional ang connection ninyong dalawa, pero hindi pa ito ganap na nakabase sa matibay na pundasyon, Libra. Marami pang kailangang iayos, lalo na sa communication at trust, right? Now, you have all heart. Okay, so love aspect mo, ito ang sinyales, Libra, na kahit gaano kagulo o gaano, paulit-ulit ang sitwasyon, may isa sa inyo na matatag ang puso at handang ipaglaban ang relasyon. Ang card na ito ay paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi basta-basta sumusuko. Isa sa inyo ang loyal at willing mag-effort para maayos ang lahat. So, pwedeng ikaw to
or pwede yung person mo or siya. This person values commitment kahit nasasaktan minsan. Hindi madaling bumitaw dahil ramdam pa rin ang soul level connection. So, posible ring pinapakita nito, Libra, na despite everything, may future pa sa inyong dalawa kung pareho kayong willing ayusin. Okay, ang dapat ayusin sa relationship ninyo. You have the ebb and flow, allowing each other the room to grow in love. Ito ang healing energy sa reading na ito. It's not about forcing things, right? Kundi ang pagbigay ng space sa isa't isa upang lumago even individually. Okay, maaaring napuno na kayo ng stress, expectations, or past issues, kaya may distansya ngayon. Pero hindi ito dahilan para tuluyang mawala. Okay, ang relasyon na ito ay nangangailangan ng pag-unawa sa mga pagbabago, patience sa proseso at compassion sa kahinaan ng bawat isa. Kung kayo ay meant to be, Libra, darating ang time na mas magiging matured na ang love at mas tunay ang connection. Punta tayo sa tarot cards ninyo. You have the Queen of Swords and the Wheel of Fortune. Okay, right now, Libra, I feel like you are being more logical and discerning pagdating sa pag-ibig. Natuto ka na sa mga pain mo noon, right? Mas pinapairal mo na ang utak kaysa puso mo para hindi ka na masaktan. So, maaring recently may clarity kang natanggap, posibleng may awakening sa part mo na tama na. Kailangan ko na ng bagong direksyon. Okay, ang Wheel of Fortune ay nagsasabing may turning point na paparating. Pwede itong new beginning or pagbabalik ng isang past lover, pero this time with clearer intentions. Karma din ang dala nito. So, makakakuha ka ng love na deserve mo basta't handa ka na emotionally at spiritually. Next, you have the Knight of Wands and the Seven of Swords. Okay. Here's the warning sign, Libra. Okay, the Knight of Wands, hot and cold lover energy. Okay, exciting pero minsan walang direction. And you have the Seven of Swords, secretive energy. Maaring may tinatago, di nagsasabi ng totoo, at hindi transparent sa nararamdaman. Trust issues ang malaking challenge dito. Maaring isa sa inyo ay natatakot mag-commit kaya ginagamit ang fun or distance bilang protection. Pero ang hindi pagharap sa totoo ay pwedeng magpalala sa sitwasyon. Okay, next you have the Five of Cups and the Six of Pentacles. May lungkot sa isa't isa sa inyo or sa isa sa inyo. Sa isa sa inyo may nalulungkot. Okay, this could be you or your person. Ramdam ang paghihinayang sa mga hindi nasabi, hindi naibigay, at sa mga nasayang. Kay Five of Cups, nakatingin sa nawala, hindi sa natitirang connection. Six of Pentacles, gusto ng balance, maaring unequal ang give and take dati. Okay, sa relationship. Isa sa inyo, Libra, ang gustong bumawi. Okay, may desire na maging fair at magbigay ng emotional support na mas pantay. Next, you have the Two of Pentacles and the Hangman. Right now, I feel like yung iba sa inyo, you're juggling something. Maybe dalawa ang pinipiling path. Love or let go. Stay or move forward. Yan mga path na parang iniisip ninyo. Love. Love ba or let go? Mahalin ko ba or mag-focus ba ako sa love or let go ko na? Mag-stay pa ba ako or mag-move forward na ako? Okay. Emotionally and mentally, pagod ka na, yung iba sa inyo, Libra, pero ayaw mo ring magkamali ng desisyon. And the Hangman tells you to pause. Huwag kang magmadaling magdesisyon. Tingnan ang relationship mula sa bagong perspective. Baka hindi kailangan ng action ngayon, kundi inner reflection. Okay, this is the time to surrender to the process at hayaang mag-unfold ang mga bagay in divine timing. So, final, sa kabuuan, in regards to your love aspect, ang love life mo ngayon, Libra, ay nasa gitna ng pagbabago. Okay, parang isang love story na minsan, napakainit at punong-puno ng saya. Pero bigla ring nauwi sa confusion at silence, no?
May takbo ng emosyon na pataas at pababa, parang dagat na may alon na minsan bumabangga, minsan humuhupa. Pero ang pinakamahalaga, may taong hindi sumusuko. May pagmamahalan na totoo. Kailangan lang ng tamang panahon, matinding pag-unawa at willingness na harapin ang katotohanan. Kung gusto mo muling mabuhay ang pagmamahalan, Libra, kailangan ng open conversation, mas malawak na pangunawa at readiness to rebuild, hindi lang para sa relationship, kundi para sa isa rin sa sarili. Okay, so hindi lahat ng paglalayo ay wakas. Minsan kailangan lang ng space para matutong magmahal ulit. Okay, nang mas totoo, mas buot at mas matatag. Napunta tayo sa family and home life ninyo. Libra, you have the Queen of Swords and the Wheel of Fortune. Sa family aspect mo, Libra, maaring ikaw ay nagiging matatag at tagapagpamagitan. Queen of Swords energy ka. Someone who has grown wise through life experiences, no? Hindi ka na basta-basta nagpapadala sa emosyon at mas pinipili mong mag-handle ng family matters with grace, logic, and firm boundaries. So, maaring dumaan na ang pamilya mo sa isang pagsubok o miscommunication. Pero with the Wheel of Fortune, may malaking pagbabago na paparating at ito ay positibo. Okay, possible meanings, pagbabago sa family structure. May aalis, may babalik, may reconciliation na mangyayari. And also unexpected blessings or surprise na magpapagaan ng atmosphere sa loob ng pamamahay. Healing of old wounds between family members. Okay. Next, you have the Knight of Wands and the Seven of Swords. Medyo magulo ang energy dito, Libra. May taong pasulpot-sulpot, pabago-bago ang asal, o hindi fully naging totoo at sa kanyang nararamdaman. Maaring kapamilya na may sariling pinagdaraanan pero hindi sinasabi, or ikaw mismo ay may iniingatang sama ng loob na hindi mo pa mailabas. Seven of Swords sa family reading minsan ay lumalabas kapag may unspoken tension sa loob ng bahay. May hindi pagkakaintindihan na tinatabunan lang, or may taong tila lumalayo pero hindi ipinapakita. Okay, mag-ingat sa mga assumptions, mas mainam ang open conversation kaysa sa mga patagong tampo. Okay? Mga tampuhan. Baka kailangan lang ng family talk or heart-to-heart usapan. Okay, next you have the Five of Cups and the Six of Pentacles. Ito ang energy, Libra, ng regret at paghahanap ng balance sa loob ng tahanan. Okay? I feel like mayroong lungkot o pagkukulang na nararamdaman. Maaring ikaw ito, isa sa mga miyembro ng pamilya mo. Maaring may sitwasyon sa past na hindi pa natatapos, like unresolved issues or missed moments, pero may gustong magbalik ng balance. Gusto niyang bumawi, magbigay ng efforts o suporta. So, healing is possible sa family ninyo. Lalo na kung pagbibigyan ang bawat isa na magsimulang muli. Mas pantay, mas bukas, mas magaan. Okay? Next, Libra, you have the Two of Pentacles and the Hangman. Ito ay energy ng juggling responsibilities. Okay, so, sa bahay, maaaring ikaw ang tipo ng taong nag-a-adjust palagi para mapanatili ang harmony, but it's taking a toll on your energy. You're handling too much. Okay? Maaring emotionally, financially, or physically. Okay? The Hangman reminds you to slow down. Hindi mo kailangang solusyonan ang lahat agad-agad. Minsan may magandang tumingin mula sa ibang anggulo at hayaan ng ibang miyembro ng pamilya na mag-contribute din sa emotional at household needs. Okay. Now, sa family and home life ninyo, you have the come and go, no? Sa family dynamics, Libra, may mga taong palaging nawawala at bumabalik, physically or emotionally. This may cause instability sa loob ng bahay. Parang walang permanenteng presensya, kaya parang laging may kulang. It might be a parent, sibling, or loved one na hindi consistent sa
paglapit sa pamilya, no? It can also reflect emotional detachment ng ilan sa inyong miyembro. Now, but you have the all heart. Okay, pero sa kabila nito, Libra, may isa o ilang miyembro ng pamilya na tunay na may malasakit at pagmamahal. Ito ang glue ng tahanan, kumbaga. Maaring ikaw to. Okay? Ang all heart na taong hindi sumusuko para sa kapakanan ng pamilya. Ikaw yung may pangarap para sa kaayusan. You're willing to go to the extra mile. You're willing to go extra mile just to keep things together. And with the ebb and flow, ito ang paalala na normal ang cycles ng closeness at distansya sa family. May mga panahon na tight-knit kayo at may mga panahon na masing-masing may masariling laban at okay lang yan. Allow room for growth. Hindi kailangang kontrolin ang bawat galaw ng miyembro ng family. Sa pagbibigay ng space, mas magkakaroon ng chance ang bawat isa na magbalik ng kusa at mas bukas ang loob. Okay, so overall sa family and home life aspect, Libra, sa aspeto ng pamilya at tahanan, maraming emosyon ang hindi agad-agad nakikita sa surface. May tension, tampuhan at minsan ay silence na gustong sumigaw. Okay? Pero sa kabila nito, nandun pa rin ang pagmamahalan at may mga miyembro ng pamilya na tunay na may malasakit. Ikaw ang isa sa mga taong emotional anchor sa loob ng tahanan, wise, strong, pero minsan pagod na rin. Okay? Pinapayuhan ka ng mga baraha na bigyan ng space ang sarili mo para huminga. Huwag i-take lahat ang problema bilang sagot mo lang. Allow emotional healing to happen in its own time. May cycle na magbabago, Libra, and this change, kahit mahirap sa simula, ay magdadala ng bagong harmony sa loob ng tahanan. Okay, Libra, sa mga naghahanap po ng mga pampaswerte, mga pangontra sa kulam, inggit, pampaswerte, mga item na I feel like makakatulong sa inyo sa mga pinoproblema niyo sa lahat ng aspeto. Meron sa love life, pambalik ng person na nawala para magkabilikan ulit sa mga tao. Couples na naghiwalay, sa trabaho, meron sa wala na akong pampaswerte sa sugal, naubos na, sold out na. Pangontra sa kulam, pangontra sa inggit, kamalasan, ano pa. For more information, visit my Facebook page. Nandun yung mga items naka-post. Scroll down lang kayo. FB page, Bono Magos PH na may blue check, verified ni Meta. Or you can also visit my website, www.bonomagosph.com. Or, antayin nyo matapos itong video na to at panoorin yung kasunod nito. Hindi pa to tapos, okay? Kaya huwag muna kayong alis, magbabalik ako para sa mga ipopromote ko na mga item na may kasamang inclusions, private reading, distance Reiki healing, paritwal. Parang bumili na rin kayo ng spell jar, kumbaga sa paritwal. Libre na yon at may freebies pa. Okay? Kaya let me know if nag-resonate sa iyo ang reading, Libra. Like this video na gusto ninyo at mag-comment kayo sa baba if you want to claim the energies na nabanggit ko dito. Okay, huwag muna kayong alis, Libra. Magbabalik po ako. Ingat po and God bless. Nanhong Agate 5 Elements Bracelet, bato ng lakas ng loob, tagumpay at swerte sa buhay. Magkano ito? 1,980 with complete inclusions plus certificate. Inclusions na kasama, private reading, padasal, paritwal, almost the same sa magpagawa ng spell jar, plus may distance Reiki healing na libre na, plus dalawa pang freebies. Okay, so kung ikaw ay naghanap ng gabay at lakas para magtagumpay sa career, negosyo at personal na buhay, ang Nanhong Agate ay isang makapangyarihang bato na makakatulong sa iyo. Okay, mga benepisyo sa career. Nagpapalakas ng determinasyon. Tinutulungan kang manatiling masigasig at porsigido sa trabaho. Kapag pakiramdam mo ay nawawalan ka ng gana, ang bato na ito ay nagsisilbing inspirasyon para ipagpatuloy mo ang laban. Pampatibay ng kumpiyansa sa sarili.
Binibigyan ka nito ng lakas ng loob para magsalita, mag-lead at ipakita ang tunay mong kakayahan. Mainam ito sa mga may interview, presentation o gustong mapansin sa opisina. Tulong sa pagdidesisyon. Pinapalakas nito ang iyong kakayahan para gumawa ng matalino at matapang na desisyon sa trabaho o negosyo. Pang-akit ng oportunidad. Ayon sa paniniwala, ito ay nagdadala ng swerte at inaakit ang mga bagong oportunidad tulad ng promotion, bagong trabaho o business deals. Benepisyo sa iba't ibang aspeto ng buhay, sa pag-ibig at relasyon, pangkalma ng damdamin. Nakakatulong ito upang mapanatili ang mahinang pag-iisip sa gitna ng mga hindi pagkakaintindihan sa relasyon. Nagpapalalim ng ugnayan. Pinapalakas nito ang emosyonal na koneksyon at sigla sa pagitan ng magkapareha. Pananalapi at negosyo, pang-akit ng kasaganaan. Isang itong swerte, pampaswerte sa pera. Pinaniniwala ang nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na daloy ng kita at tagumpay sa negosyo. Lakas ng loob sa pagtaya. Kapag kailangan mong sumugal o gumawa ng risky na desisyon sa negosyo, tutulungan ka nitong maging matapang para maingat. Sa kalusugan at energy, pampasigla ng katawan at isipan. Nakakatulong ito upang hindi ka madaling mapagod. Maganda ito para sa mga taong maraming gawain o stress sa araw-araw. Pampababa ng stress. Isa rin itong calming stone na tumutulong para makalma ang isip at damdamin. Proteksyon at spiritual na balanse. Pangontra sa negatibong enerhiya, ginagamit bilang pananggalang laban sa inggit, masamang tingin at spiritual attacks. Nagbibigay ng balanse, pinapakalma ang sobrang emosyon at binibigyan ka ng matibay na pundasyon sa kabila ng mga pagsubok. Okay? Pangontra din ito sa lahat ng klase ng usog. So, pwede ito sa mga bata, matatanda at kahit anong edad. Okay, so ang nanong agate ay mainam para sa mga empleyado o profesional na gustong umasenso sa trabaho. Mga negosyante na gustong palaguin ang kanilang negosyo. Mga taong gustong mapanatili ang maayos na relasyon at emosyon. Sino mang nais na magkaroon ng lakas ng loob, proteksyon sa inggit, masamang masid, kamalasan at usog, at kasaganaan sa buhay. Okay, isuot araw-araw bilang bracelet or charm upang laging dala mo ang positive energy nito. Okay, mas effective ito kung ipapareha mo o isasama mo sa jadeite para sa pera, black tourmaline para sa proteksyon sa kulam, o citrine para sa kasaganaan. Okay? Kung sa gustong mag-order, sa gustong bumili, pumunta lang sa website ko, ay sa Facebook page ko pala. FB page, hanapin nyo po Bonum Magos PH na may blue check o verified ni Meta. Ayan. Black Jade Bangle. Hindi lang basta bangle, protection mo ito laban sa inggit, sumpa at masasamang intensyon. Ang itim na kalasag ay gawa sa authentic black jade na kilala sa matinding spiritual armor laban sa negative energy, psychic attacks at emotional vampires. Ideal para sa mga empaths, spiritual healers at sa mga gustong panatilihing tahimik at kalmado ang kanilang energy kahit gaano pa kagulo ang mundo. Protektado ka na, grounded ka pa. Sama mo na sa everyday armor mo. Okay, ang Black Jade Bangle na nasa larawan na ito ay isang makapangyarihang proteksyon at grounding stone. Ayan, spiritual benefits, protection laban sa masasamang spiritu at energy vampires para itong energetic shield na hinaharangan ang psychic attacks at negative intentions ng iba. Powerful grounding stone, pinapatibay ang connection mo sa lupa. Kaya helpful ito lalo na kung ikaw ay madalas mag-overthink o emotionally unstable. Spiritual clarity. Tinatahimik ang kaluluwa mo para mas madali mong marinig ang inner wisdom o guidance mula sa higher self at mga spirit guides. Emotional at mental benefits. Nagbibigay ng emotional strength, pinapalakas ang loob mo lalo na sa mga panahon ng grief, betrayal o pagkalito.
Stress at anxiety reliever. Kapag suot mo ito, parang may invisible force na nagbibigay ng katahimikan sa loob mo kahit may kaguluhan sa paligid. Mental clarity. Tinatanggal ang mental fog para mas malinaw kang makapagdesisyon. Physical benefits, nagpapalakas ng immune system. Maraming naniniwala na ang black jade ay tumutulong sa detoxification ng katawan at pagpapalakas ng resistensya. Pain relief, traditionally ginagamit sa mga may arthritis, joint pains, at muscle tension dahil sa cooling at grounding energy nito. Love and relationship benefits. Protection from toxic relationships. Hindi ka madaling maapektuhan sa drama o manipulation ng iba. Emotional independence. Tinuturuan ka nito na hindi ka dapat umasa sa validation ng ibang tao para maramdaman mong mahalaga ka. Wealth and business benefits, wisdom sa financial decisions. Hindi ka basta-basta papasok sa mga mapanganib na investments. Protection sa business or career. Pinoprotektahan ka laban sa paninira, inggit o energy sabotage sa trabaho o negosyo. Sino ang bagay na magsuot nito para kanino to recommended? Sa mga empaths at sensitive individuals, sa mga spiritual workers, healers, tarot readers, at iba pa. Business owners or professionals in high stress environments, mga taong nagre-recover pa from heartbreak or betrayal. Lahat ng gusto ng proteksyon laban sa negative energy. Okay, magkano ito? This is 1,700. May kasama ng inclusions, private reading, distance Reiki healing, paritwal at 2 freebies, lakbay, yaman oil at red string. Sa gustong mag-avail, pumunta lang sa Facebook page ko, Bono Magos PH na may blue check at mag-screenshot nito at ipakisend yung screenshot sa FB page ko. Maraming salamat, ingat and God bless.